tubig. Abot mo ito sa bintana. Abot mo dito sa bintana. Yung styro niya. Styro. Po, today is Saturday. Ayan, update po tayo dito sa project namin sa Pineview, sa Hudolan. So, itong mga simento na to, nung nakaraan araw, nagpa-deliver po kami ng 100 bags. So, parang una 100, tapos 50, tapos 50 yata ulit. Siguro mga nasa 300 plus na rin po yata ang nagagamit namin. Medyo malaki po kasi talaga yung extension nila. Tapos dito po sa taas, hindi ako kasya. Dito po sa taas, wala pa kaming ginagalaw. Ayan. Ang priority po talaga yung ating yung ating extension lang muna. Ayan. So, ito po yung shop ng ating pinaka-extension. Kung mapapansin nyo, meron tayong mga opening na tinatawag dyan. Para po yan sa mga owning windows. Tsaka doon po, yung malaking bintana doon. So, buong perimeter is may bakod na. Ayan, may bakod na siya. So, ito po yung plan ni Sir na yung nagiging guide po namin sa aming renovation. So, dito nga po pala, nakapag-set up na po sila ng mga bakal para po sa ating slab. So, parang double to double. Ayan. So, ito lang po yung part na lalagyan po ng slab o bubuhusan. The rest po is, roofing na. Po, magandang hapon. Andito po kami ni Ray sa Sahod Ulan. Dinala ni Ray yung mga elbow kasi nag-PM po sila na kailangan daw po ng elbow. Since malapit lang naman sa Lumi na tong Sahod Ulan, so madali lang naman pupuntahan. Tapos update na rin po tayo. Ang dami pong lupa dito maggagawa po kami ng septic. Ayan, Poso Negro. Pero mas maganda na rin to gawan natin ng panibagong septic kasi malaki naman yung lupa ni Sir. So actually dito sa unit nila Sir is naka-plastering na halos lahat. Yung mga opening naman yan, paglalagyan na lang po yan ng mga bintana, owning windows. Tapos ito yung ating fence. Actually medyo nakakalito kung titingnan nyo, pero ang ibang part po kasi dito is talagang binakuran talaga siya. Pero hanggang doon lang po yata ang roofing. Parang gano'n ang pagkakaintindi ko. So naka-plastering na. Hindi ko nga lang alam kung anong ilalagay dito ni Sir. So ito, kinontak namin yung hardware gawa ng magpapahakot. Papahakot po kami ng lupa. Ang isang truck po is isang elf is 800. Pero kung may mga nakasako kayo na ipapahakot, basta isang pasadahan po nila yan, 800 po yan. Sa Bulacan, ayaw nilang yung papalahin pa, gusto nila yung nakasako na. Tapos hakot na lang din talaga. Talaga? Pinakamahal 800. Sunod na. Tagal ako sa global. So nakaula ko sa mga sa market. Harap ng market.
Polvo. Oo. Hindi. Serendra. Oo, yun. Pero nga, din natalsigan, namatay. Wala pang ano yun. Kaya magtanda ko na kami, lalo sa lakad. May dala bang merienda? May dala. Meron. Tinatapin dyan. Puti naman, di na ako gagastos. Pantulak meron na. Wala. Kutsara mo. Wala din. Dinala ko yun. Hello? Ito na po yung update natin sa Sahod Ulan. So medyo hindi po ako nakakapag-update gawa ng ilan days pong nag-ulan-ulan, tapos nagbagyo, tapos nawalan kami ng tubig tsaka kuryente. Hindi po ma-upload yung aking mga videos sa YouTube. So ito po, tinatapos na lang po ng team yung ating paglilinya ng mga tubo. Ayan, katulad po dito. So sunod naman po yung pagpo-flooring naman. Ayan. So again, yung pinaka-unit po ni Sir parang nasa 39 lang po ata ito. Tapos ang kabuuhan po yata is 143 lot area. So ito lang po yan, wala tayong second floor extension. So parang extension lang po ng parang office lang dito sa may baba. Tapos kwarto, CR, kitchen, parang ganon. Tapos yun nga, meron tayong setback dito sa likod. Ayan, meron din po tayong catch basin dyan. Tapos ayan, may linya rin po ng ating PVC. So ito po yung perimeter fence ni Sir hanggang dyan. Meron tayong mga opening para po yan sa uning. Yung, ito pong poste na to sa harapan, tsaka ito po is parang sa roofing po yan, sa roofing. Tapos may part po ata ng bahay ng extension na hindi na ipo-flooring, parang may lupa pa na part kasi parang garden.
Dito po sa unit nila, sir, medyo marami na po talaga kaming napahakot na lupa. Ayun, kasama po talaga yun sa magiging material cost kasi sa amin naman po mula na nag-start kami talagang hiwalay ang labor sa materials. Ayan. So, meron tayong mga catch basin dito. Doon pa meron. Parang 3 yung nakita ko. Tapos dito, parang sa preparasyon na rin po ito ng ating pagpo-flooring. Ayan, may tanse. Ayan. So, itong part lang po ito ang naka-slab. Konti lang. Nakarampa po yan na nabuhusan eh. Hindi ko lang tandaan, pero pwede naman na siya baklasan. Tapos yung bathroom po natin, minubihan dito. Dito po kasi yung dating bathroom. So, tinibag. Nabub na po siya doon sa dulo. Ayan. So, may mga opening din tayo dyan para po yan din sa mga windows. Ayan. Siguro, ang sukat po ng ating bathroom is nasa 1.5 meters hanggang 3 meters po siguro yan. Tapos, yung PVC 5 para sa toilet bowl is 4 po ata ang sukat niyan. Ayan, nakabang na siya dyan. Tapos ito po, titibagin yan. Move na po yung pinaka main door. Ito po yung main door, tinanggal. Papalitan po ng steel door. Ayan, mas maganda steel door din talaga. Mas matibay, syempre, hindi siya anayin. Ayan. So, kailangan maisabay na natin to doon once na finish na. Kaya kailangan na rin po talaga namin to. So, hindi ko lang alam yung part ng mga titibagin dito. Siguro, sundan na lang po natin sa mga susunod na renovation natin, sa susunod na mga updates natin, kung saan. Pero alam ko ito. Tapos yung kitchen doon. So, plastering din po dito. Ayan. Tapos yung mga linya po para sa kitchen. Kasi kitchen. Yung taas hindi ko na lang muna po akyatin. Kasi wala pa naman din kami nagagawa. Parang yung ang nasabi po namin kay sir is yung mga tiling works. Isahan na. Parang ganon. Sabay-sabay niya. Baka po yung taas gumalaw na yung pinaka partition. Ceiling and partition po. Ayan. Naglilinya naman na sila dito. So, dito meron din po tayong septic tank. Ayan, septic tank po ito. Kasi ang septic din po pala nila dito, parang katulad din kay Lumina. Parang drum lang. Na tinamaan naman po siya ng, anong tawag dito? Ng poste. Ayan. So, ito yung mga pinagtibagan dun sa loob. So, papahakot din po yan. Sana mahakot na today para malinis. Malinis na siya. So, hindi ko lang po alam kung magkano na po maabot yung aming materyales kasi may ibang materyales na sila sir ang umu-order. May ibang materyales na ako naman po yung inuutusan nila. Ayan. So, malaki po talaga ang pinakasukat ng extension nila dito. So, sa mga susunod na araw, baka po after ng flooring, roofing naman. Na-excite din ako kasi parang, di ba? Parang ito pa nga lang, parang napapawaw na ako. Ito nga po pala, tumatakbo na siya ng 1 month po mahigit. Ayan, 1 buwan na kami mahigit dito. Pero still, ayan, nakikita nyo naman yung ating improvements. Ang ganda po pala dito sa Sahod Ulan kasi ang laki po ng extension. Tapos guys, i-share ko rin po pala sa inyo. Meron kaming bagong baby ni Ray. Ayan, ang aming Toyota Hilux. Ito po kasi is gagamitin namin sa aming trabaho. Ayan.
Bali, 1 week pa lang po yan. So, nagagamit po namin siya dito sa aming pangongontrata. Si Ray parang mas gusto niya na lang gumawa outside ng Lumina. Kasi sa totoo lang sa Lumina, pasensya na. Sa Lumina, mababa lang yung labor namin, pero medyo na ano pa kami, tawag dito? Medyo kinukuripot pa kami, parang ganon. Samantalang, imagine ang inquire pala sa ceiling and partition na 3-room partition. Sa iba 60,000 ang labor. Samantalang sa amin 35 lang. Tapos yung iba, magkaroon lang ng konting problema yung unit, galit agad. So parang nakakadismaya. Tapos, isa rin po, i-share ko lang din. Sa mga renovation po namin, extension lang ang ginagawa namin, tsaka tawag dito, renovation sa loob. Pagdating po sa roofing, hindi po namin yan pinapakailaman. Ang ginagawa lang po namin dyan is waterproofing. Kaya po, kung magkaroon man po ng problema yung roofing nyo, i-consider nyo kasi hindi naman po yan magkakaroon ng problema kung hindi kayo nagpalagay ng aircon, kung wala kayong ginagawang pagtatapak sa taas ng bubong, 'di ba? So i-consider nyo rin, pwede namin yan ayusin, pero naka-charge siya syempre, 'di ba? Kasi sa amin talaga ang roofing talaga, lalo na kung existing na yan, maintenance lang ng waterproofing ang magagawa namin dyan. Kung umangat man yung flashing, yun, pwede namin ayusin, di ba? So, tandaan nyo sa amin, extension lang, tas renovation lang. Hello po, magandang hapon. Ayan. Yung ibang team, susunduin namin kasi nga yung iba walang service. Ayan po. So makinis na lahat dito. Meron na rin pong nailagay na parang trusses. Ayan. Tapos yung pinto po kasi dito is steel door. Ayan, naikabit na welding na. Ayan siya. Picture natin. Ayan. Dito dalawa. Tapos yung wirings. Ayan. Nag-set up na sila ng wirings. Ayan. Nandun na. Nakyat na. Oo. Ayan, nag-wirings na. Ayan. Ito boss. Ito yung Ngayon lang to tinibag. dito. Tapos Kahapon kaya pa papasukan. Ang daming papasukan. Doon. Doon yan. Oo. Wala, kasama sa buhay yan eh. Ayan, nag-set up na po sila para sa wirings. Yan, na-plastering na rin po dito. Ayan, ito yung steel door natin dito. Ayan, nakabit na rin. So, solid na bakal yan, no? Pinaka-kinapitan ng hamba natin. So, napansin ko meron ng mga bakal dito, tubulars. Ayan, owning po ito. Tapos dito po sa unit ni Sir, meron pong nag-i-stay. Ayan. So, meron tayong tinibag dito. Yung sabi ko sa inyo, may mga tinibag tayo. Ayan. So, dito sa taas, meron tayong stay-in. Ayan. Ito, nakapaglagay na sila ng insulation. Ayan, na-wiring cans na. Ang sarap ng hangin. Ayan. Hello po, good morning. Ayan, today is Thursday. Update po tayo. Hindi ako nakaka-update palagi.
I mean, pang YouTube kayo, gawa ng mabilisan lang po kasi minsan susunduin, ihahatid, ayan. Since medyo mahaba-haba ang ating holidays, ayan, mag-update po tayo. So kahapon, nagsundo po kami sa team. So meron na pong mga nakalatag na mga tubulars na 2x6 po ata, ayan. So mukha lang lagpas pero ikakat pa yan. Ayan. So, nung Tuesday po ata, may nag-stay in na dito. Kung kailan may nag-stay in, tsaka po kami nawala ng mga tools. 6 na tools po atang nawala, pero ganun talaga, kasama sa buhay yan eh. Ayan. So, halos yung roofing, ayan, yan na yung priority ngayon, yung roofing. Yung long span, kasi nga mahaba, made to order. So, 1 week. 1 week pa siya. Yan. So, lahat na po ng poste dito is naitayo na. Okay na yan, lahat. Nakapaglatag na rin po ng mga PVC pipes para sa ating mga sanitary, water lines. Ayan. Ayan po. So, yung mga pinto nila, sir, pinalitan kasi parang kahoy lang siya. Ito yung steel door natin dito. Ayan po. Steel door. Yung mga magnanakaw nga po pala, dito sila dumaan. Ayan, dyan sila dumaan. Parang bata lang yung tumira kasi magagaan lang naman yung kinuha. Pero syempre mga bago po kasi yon. Tapos yung buong loob is naka-plastering na po yan. Ayan, plastering na. Plastering na. Nag-vlog ako. Papatay muna ng ano. So, nung isang araw, nag-start na rin po wirings. Ayan. Kaya meron tayong mga junction box na nakalagay dyan. Ayan. So, meron na tayong mga demolition na naganap. Ayan po, demolition. So, ang pagkakaalam ko, dito yung kitchen. Maya muna, wait lang. Kasi hindi ako nakaka-update ng mahaba-haba eh. So, yung contact namin na electrician, meron kasi yung trabaho. So, bali, pasingit-singit lang. At least, ang humahawak talaga, electrician. Diba? Yung wirings na ginamit dito, naka-base din sa plan, syempre. Ayun, yun naman ang requirement sa amin ni sir, kung ano yung nasa plan, yun ang gagamitin. So, magkakaroon tayo ng demolition din dito kasi nga parang yung front door inusod ng konti. So, ayan, titibagin yan. Ito rin, meron tayong tibag dito, tatanggalin yung mabintana na yan. So, parang nakakatawa lang kasi doon time na wala pang extension, yung pinto, nandyan pa. Minsan naiiwanan daw nilang hindi na ilalak. Hindi sila nawawalan ng gamit. So, ayun talaga. Siguro nangyayari yung mga ganung bagay kasi may lesson ka rin naman na makukuha. So, next time talaga, doble ingat na talaga kami. Triple. Ayan. So, ito yung bathroom. Kaya siguro, yung ilang araw po kasing walang pasok dahil undas. Monday na ang balik namin. So, lahat ng mga butas-butas dito, owning, lahat po yan sasarahan. Kahit yung temporary lang na plywood, pwede po naming sarahan niya. Pero yun nga, dadalahin po namin lahat ng gamit namin. Ayan. Yung bathroom nga po pala dati, nandito yan. Inusod na po yan doon. Bagasagad na. Ayan. So, may mga abang tayong tubo dyan. May mga pasingawan. Dito sa taas. Ayan, sige. Kunin muna.
Ayan, uuwi muna namin yung mga materialis na iba, pati yung mga ibang tools kasi mahirap na eh. Dito sa taas, ayan, may mga wirings na tayo dito. Ayan. Dito nga po pala, nakapag-setup na ng kisame. Pero ito po, insulation muna, mga metal parings muna, tapos wirings. Tapos pwede na rin po itong sarahan ng Hardiplex. Ayan. So, electrician po natin ang tumira dyan. Ayan po. So, mostly sa mga nakuha pong gamit namin, mga engko. Yung mga engko namin, lalo na yung magagaan lang, mga grinder. So, natira yung mabigat. Ang likod po kasi dito is crate. Ayan. So, hindi napansin ng tao natin na nakuha na pala yung gamit sa baba. Ayan yung mga barena namin, nakuha. Pero sa susunod talaga, doble ingat na. Doble ingat na. So, dito nga po pala, made to order yung ating roofing gawa ng ayaw ni Ray ng dugtong. Ayan, ayaw ni Ray ng dugtong. So, kailangan mag-order tayo ng mahaba-haba. Ayan po. So, na-excite na ako Hindi naman tayo sa nagmamadali kaso parang nakaka-exciting kung matatapos na. Kasi parang ang laki kasi nito ang laki, sobrang laki. Kaya inaabangan ko na. So, yung paglalagay po ng insulation, discuss ko lang. Hindi naman talaga totally mababawasan yung init. Pero at least kahit paano, maiibsan yung init. Tapos yung ingay po ng ulan, hindi ganun kalakas yung impact kasi meron tayong insulation. So, ang gamit po namin dyan is double yan. Double po yan. Lahat ng gamit, pati yung mga materialis na maliliit na pwedeng maibenta. So, ayan, ilang days, walang pasok. Kasi bawal pong gumawa dito pag pag holidays. Kaya kailangan dalahin namin. Ayan. So, lahat ng mga tiles at sabay-sabay na rin namin yung bibilihin. Ganon. Sige, go mo na yan. Sige, go nyo na yan. Ayan na, sige na, go nyo na yan. Ayan. Ayan. Sige na, go mo na yan. Ayan. Mga titibagin. Huwag sanang umulan. Guys, ito na yung update sa project namin sa Sahod Ulan. Ayan. Kung mapapansin nyo, meron na siyang mga metal trusses. Ayan, nakaka-excite na to. Pero yun nga, sabi ko kay sir na once na medyo nakikita mo na yung kabuuhan, pero babagal po yung gawa. Kasi finishing na tayo So kung mapapansin nyo, lupa pa rin yan. Hindi pa kami nagpo-flooring gawa ng wala pang roofing. Mahirap kasi pag umulan. Talagang putik-putik talaga yan. O kaya pag naglagay kami ng flooring dyan, nagbuhos ng semento, tas umulan, wash out talaga yan. So meron lang po dito mga restriction na hanggang saan lang po yung roofing. Yung kabit ng roofing na yan. Ayan. Tapos kanina po is na-deliver na yung ating mga long span. Ayan. Iba-iba po yung sukat niyan. Hindi ko lang sure kung 16 to. May 8 feet, may 10 feet po ata. Ayan. Chocolate brown ang kulay niya. 0.5. Actually, yung pwede ng pangbubong talaga. 0.4 lang yung kapal. Pero itong kay sir is 0.5.
So, yung metal trusses natin, before i-install yung ating long span, pinapahiran na po siya ng primer. Ayan, epoxy primer. Ayan po. So, yung ibang team po natin is nasa Carmona. Kasi wala na po silang gagawin. Ito nga po yung sinasabi ko sa inyo, sa amin, ikot-ikot lang po talaga ang team kung saan po sila i-dispatch ni Ray. Ayan po. Diba? You already set a wallpaper on Baby's forehead. Dito,